hinihintay kong bumalik yung ano pa. Binabalik ko pa po yung recommendation ng main channel natin. Kaya di pa tayo masyado nagla-live. Kaya yun, napalive tayo ngayon kasi parehas po si Biancy at Edo nababash. Ano? Sa mga ginagawa kong pagka-topic. Eh, syempre ako, ayoko nang ganun. Lalo na't ako yung kuya ni Biancy. Ako yung ano niya eh. Ako yung manager ni Biancy. Ano lasa? Hindi dark chocolate, hindi man dark chocolate. Ay, salamat po, ano, Tita Susan Vergara, salamat po. Aray na yung dalawa, aray sa yung dalawa, dahil sinalang ko. Patigil na pag-reaction kay Eds at oo nga po, sinabi ko na nga po yan. Kala ko nga po itigil na pero hindi pa rin. Alam niyo po si Biancy, naialam po yan magsabi pero sa akin na nga po siya nagsabi eh. Kahit kay mama may message na niya eh, di naman po yung ganun. Sobrang mahihiyain po yan. Pero dahil sa di na po talaga niya kaya, di naman niya magre-request kung talagang hindi niya kaya eh. Yung mga una, kaya pa niyang i-absorb yung mga bashing, mga nababasa niya. Pero ngayon, nagsabi na siya sa atin kasi di na niya kaya. Ano po, huwag niyo na po nating hintayin na kung ano pang mangyari kay Biancy. Lalo na ano pa lang yan. Hindi pa siya, yung emotion niya is hindi pa siya hindi pa siya ano, strong. Kasi bata pa lang si Biancy, hindi pa siya adult. Views kasi habol ng mga nagtatapik sa kanila. Kina Biancy. Tawag dyan. Oo, lahat naman po tayo naghahangad ng views. Pero, mag-ano naman tayo, maghanap tayo ng ibang way. Diba? Yung iba naman, okay naman, diba? Yung iba, gumagawa ng paraan. Saka, ilang years na rin naman tayong natulungan ng EDSI, diba? Na magkaroon din ng mga topics. So, ngayon ang kumbaga ngayon na may problema ang EDSI, tayo naman yung tumulong sa kanila. Diba? Natulungan tayo ng EDSI na magkaroon tayo ng mga blessings, mga content. Pero ngayon na silang dalawa ay ganito, nasa kalagayan na anong tawag doon? Yung parang nasa kalagayan sila na hindi okay. Dapat tayo naman yung magpalakas sa kanila. Hindi yung lalo pa nating gagatungan, lalo pa natin silang parang sasabay tayo sa ganon. Handa sila na down sila. Kung kailan na down sila, dapat magkaroon ng content, views. Pero ngayon naman na pumasok din sa Karaba ang tatay ni Bian. Bakit yung papapasukin si Papa ni Biancy dyan? Hindi naman yan vlogger. Ba't pinapapasok yung Papa ni Biancy? Eh, pag nabas yan, hindi niya mapagtatanggol yung sarili niya. Mali po yun. Saka di yan sanay sa ganyan. Di sanay sa, the more na ina-expose natin yan, the more na may mga sinasabi yan, the more na hindi matitigil po yan. Hindi maganda po yung ganun.
Gusto. Hindi naman daw pala pumasok. Nag-comment. Hindi anong klase? Huwag nating masyadong istorbohin yung family ni Biancy kasi mabait po yung pamilya ni Biancy, ano? Ayaw ko magkaroon sila ng wag napaka good vibes lang talaga. Hindi ko alam kung bakit bigla din naging ganito. No? Yung kahit may love team tayo dati, ano pa rin eh, pusong kalinga pa rin, yung energy, yung paligid natin, positive eh. Di ba? Pero ngayon, bawat galaw na, issue na. Bawat galaw, issue. Dati hindi naman po ganun. Tahanan. Kasi binabalik ko pa po yung recommendation ng main. Ako yung manager nila eh. Ako yung manager ni Biancy. Ayoko naman po na nangyayaring ganito sa kanya. So, tigilan nyo na po. Please lang, tigilan nyo na po yan. Yung tatapik sa dalawa. No? Kanina dun sa live ni Dr. Love, grabe yung bashing kay Edu. Grabe po yung bash kay Eds. Ano lang ang kaya kong gawin. Pero yung magtanggal or magsabi na hindi ka kalingap, wala po yun. Hindi po ako yung... Si Kuya ba lang po ang pwede magsabi ng ganun. Pero ako, may sarili akong kinukonsider na kalingap talaga yung ginagawa. Diba? Kaya ni Kuya Jason. No? Kalingap talaga. Kasi si Kuya ba naman, lahat naman dyan welcome, di ba? Lahat welcome kay Papa. Wala dyang hindi welcome. Kaya ganito, ang nangyayari. Kahit nga po may ginawa ng wala pa rin talaga siyang parusang ginagawa, di ba? Kahit may mga nilabag sa rules. Oy, thank you po, Tita Angelo. Ano pa, binabalik ko pa po yung recommendation ng main channel. Salita or ano man, hindi naman lahat ng buhay mo ikwento mo na eh. Diba? Lahat tayo may kanya-kanyang privacy. Huwag niyong pilitin ng tao na i-open ang kanyang buong buhay sa atin. Ano po? Lalo nila pinapadala ang sitwasyon. Yun nga po, sa halip na maging okay pa yung dalawa, lalo nagkakaroon ng barrier. No? Lalo silang nagkakaroon ng ilangan sa ginagawa po natin. Para nagkakaroon ng dalawang kampo. May Team Edu, may Team Biancy. Isa lang po tayo dito. Team Kalingap lang po tayo dito. No? Dapat nga wala yung mga ganyang Edunatics, Biancynatics. Wala po dapat ganyan eh. Dapat Kalingap lang tayo. Karaba, akala ko ba dapat ang Karaba na peacemaker, pero bakit po parang lalong bumubulo? Kalingap tayo, hindi tayo mga ganyang puro issue. Hindi naman tayo ganyan dati. Morning at isang mapagpalang araw po muna sa lahat, no? So dito nga po ay nagbigay ng mensahe kahapon ito si Kalinga Prab patungkol dito sa usapang EDC, no, mga balbas natin. So dito nga po ay marami siyang sinasabi, maraming siyang pinapaliwanag, marami siyang kinikonsidera kung sino nga ba ang mga itinutunan, kasi medyo na real talk talaga yung mga nag-i-issue or nagbibigay ng reaction or nagbibigay ng topic dito
sa tambalang EDSI or kay Edo at Beyonce, mga kabalbas natin, no? So, sino-sino nga ba sila? Mga reactor ba? Mga K-boys ba? Mga charity vlogger ba? Or sino pa ba? Sino ang tinuturing dito ni Kalinga Prab? So, madali at marami siyang binabanggit dito, mga balbas natin, na itinuring natin, na sasabihin natin na generalize na to, no? Sa pangkalahatan na ito na sinasabi niya, wala siyang tinutumbok, wala siyang, pero may iba na pinapangalanan niya, katulad ng Karaba, mga balbas natin, katulad ng iba na minsan nang nagsabi pero enough na, no, na pinagsabihan niya, pero yun naman ay na talagang sinusunod naman si Kalinga Prab. Pero pagdating nga sa ngayon ay medyo lumala ang sitwasyon. So marami ang mga charity vlogger or tinatawag natin na sila ba ay ang founder, no, mga balbas natin, katulad nila Dr. Love, na nagbibigay ng kung anong topic at para bang naibash na dito ang kabilang kampo. Kung meron mang kumakampi kay Beyonce, meron din kumakampi kay Edo. Nagiging kumbaga ay usap-usapan at nagiging kumbaga hindi na kaya-ayang panoorin dahil antay yung iba at yun naman iba ay hindi kumakampi sa kabilang grupo or kabilang parte, no? Na bakit nga ba nangyari ito? Kasi nga po, marami kasi ang pinag-uusapan dito, ang mga reactor, no, tayo, mga charity vlogger, hindi naman tinutumbok dito. Ang ayaw lang talaga ni Kalinga Prab ay dahil nga apektado na dito ang pamilya ni Beyonce, lalo na si Beyonce mismo, mas mga syempre, no, di ba, nandiyan din si Edo na talagang nababash na rin, no, mga balbas natin, na which is na hindi naman dapat dahil one kalingap nga lang daw tayo lahat, no, isang kalingap, isang pamilya, at dapat nagkakaunawaan, nagkakaintindihan, at isa lang yung sinasabing goal dito, no, makatulong at mabigay ng inspirasyon ng lahat or sa iba na mga charity. At dito nga dahil sa love team na ito ay sino pa ba ang mapapahiya? Siya nga yung manager dito, at sino nga ba ang maagi apektado rin ay siya rin mismo sa kanyang channel. O kung ating napansin ay yung channel ni Kalinga Prab ay nagkaroon at bumaba na rin yung mga subscriber nito, although na sinasabi niya dito na recommendation ni YouTube. Pero kung halimbawa ikaw ay loyal fan at hindi, kasi aminin natin na talagang bumaba yung mga subscriber or yung mga viewers ni Kalinga Prab doon sa kanyang main channel, where or saan na itampok ang Beyonce or yung tambalang EDSI, mga balbas natin, no? So sinasabi lang dito ng Kalinga Prab, pero ang apektado talaga dito ay mismo yung mga fan or yung mga viewers dahil nagkanya-kanya na mga balbas. So ano ba nga ang gagawin dito ni Kalinga Prab? So dito nga at nag-declare, nagbigay siya ng mensahe ng para kumbaga ay na real talk lahat, no? Natigilan na, no? Tigilan na ang pag-i-issue at pagtatapik kay Beyonce at kay Edo, mga balbas natin. So ibig sabihin, lahat ng mga nandyan sa Kalinga, ma-reactor man, ma-charity vlogger, ma-K-boys, at kung sino-sino pa ba na nagbigay ng topic dito sa dalawa ay itigil na, no? So ultimatum sinasabi niya dito na talagang wag na at stop na, mga balbas natin, no? So dito nga ay ating napansin, mga balbas, na may mga ilan-ilan pero meron ding mga hindi at talagang nagtatapik pa rito, no? So paano nga ba ito masolusyonan, mga balbas natin? Kailangan ba ng tulong ni Kuya Val dito? Kailangan na ba ng ultimatum o kailangan na bang maghigpit masyado itong si Kalinga Prab para lang mapigilan ito ang lahat ng mga nag-i-issue? Kasi nga kung sa or tutuusin, ang sinasabi ni Kalinga Prab ay kota na, no? Kasi 3 taon na yung nagmamahal or nagbibigay ng suporta ang iba, at kung baga may term doon na sinasabi ni Kalinga Prab na ginagatasan nyo, tama na, ginagatasan nyo na ang dalawa, no? So yun po ay masakit na isipin at real talk talaga ang ginawa at talagang rekta at parang sakol sa buto or di ba, tagos sa lalamunan or tagos sa buto ang sinasabi ni Kalinga Prab para sa mga nakakaintindi dito. At kung sino man ay natatamaan ay hindi natin, kung ganito na sinasabi niya dito ay sana mapigilan talaga, mga balbas, dun sa sinasabi at way kung paraan kung bakit, at kung ito man ang way paraan na masasabi at mahinto na talaga ay gagawin talaga ni Kalinga Prab ito, mga balbas natin. So yun nga, no, apektado lahat, apektado ang pamilya, lahat-lahat, Kalinga one family, at sabi ng iba na isa lang po ang Kalinga at nagkakaintindihan. Pero pagdating dito sa sitwasyong ito ay hindi na nagkaintindihan. At kailan pa ba at bakit, ano nga ba ang kanilang gagawin dito at aksyon, no? So marami silang sinasabi na may mga pacemaker, may mga kanya-kanyang umbaga, di ba, organisasyon or di ba, bumuo para magiging maayos ang Kalinga, pero wala man at hindi naman ito na gagampanan ng iba, mga balbas natin. So yun po, at tinumbok ni Kalinga Prab kung ano nga ba ang kanyang gagawin. Ang kanyang pinagkatiwalaan ngayon ay isa rin pala sa nanggugulo or isa rin pala at sa hindi sumunod sa rules or nagpapagulo dito sa Kalinga, mga balbas
balbas natin. Thank you at isang mapagpalang araw po muna. At sana yung iba na hindi pa nakapag-like, subscribe, ay sana pindutin nyo na po ang notification bell button at para may subscribe at alam nyo at malalaman nyo kung ano at kailan tayo mag-upload ng ating mga videos, mga kabalbas natin. Thank you at God bless. Bye-bye!